Mayroon pong mga Filipinos na nakulong sa Qatar. Today, the Senate Committee on Foreign Relations decided na magkaroon po ng second hearing. Voluntarily ipagpaliban po muna ang pamimigay po ng akap. Mahirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda. Dumami daw po ang mga Pilipinong nakaranas ng gutom batay sa SWS survey. Filipinos na nakulong sa Qatar dahil daw po doon sa ginawang kilos protesta in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na maipagkakaloob ng gobyerno kung meron man, anong plano para sila po ay matulungan na ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? Nung araw po na ito ay napabalita, agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attaché, isa din pong lawyer para po malaman at mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating kababayan sa nasabing bansa. So hindi naman po sila pababayaan doon na po. makulong, ma'am? Ay hindi po. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Apo. Follow up lang, ma'am, yung ibang mga Filipinos na nagrarally pa rin para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, katulad po sa Davao nung kanyang birthday, marami pong nagtipon-tipon sa ibang lugar sa bansa. Ano po ang nakikita nyo rito? Marami pa rin yung mga sumusuporta sa kanya sa dami ng mga umattend. I'm sure nakita rin po ito ni Presidente. Ano po ang take niya dito sa ganitong mga sitwasyon? Kung nag-celebrate po sila ng birthday po ni dating Pangulong Duterte, hindi naman po natin mapipigilan yan. Kung maraming sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yon. Hindi po natin to pipigilan. Thank you, ma'am. Melvin Gascon, Philippine Daily Inquirer. Good morning po, Yusek. Nag-start na po yung election campaign for local elections at may mga bali-balita po na may mga ilang mga kandidato gumagawa ng paraan para masakyan po yung akap, pamimigay po ng akap. With the upcoming oral arguments po sa Supreme Court, meron po bang kautusan ang Malacanang na voluntarily ipagpaliban po muna ang pamimigay po ng akap? Mahirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito, sabi po sa survey ay di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titignan natin kung saan nanggagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. So follow up lang po, ma'am. Isa po sa mga contentious issues po dito sa 2025 GAA, ito nga pong allegedly ay insertions ng AKAP. Kukumustahin lang po sana namin ang update doon po sa ginagawang review ng Malacanang, doon po sa mga allegedly mga insertions ng bicameral conference. Sa nakaraang 2025 po? 2025 po. Hindi po kasi privy or hindi po responsibilidad ng executive makialam kung ano po ang nagawa sa BICAM. Tayo po ang pagtutuunan lamang po talaga ng pansin ng executive ay ang enrolled bill. Kung ano man po ang naging issue sa kanila kung mayroon man, yun po ay trabaho lamang po ng legislative at kung tayo makikialam sa kanilang gagawin sa pagbalangkas ng budget ay baka sabihin pong nakikialam at ito'y violation po ng separation of powers. So ano po yung ginawa ng Malacanang very recently po na pagkatapos pong mapirmahan yung GAA, adjustments ng kung ilang
millions from one department lilipat sa kabilang department? Paano po yun? Nire-review lamang po iyon para po sa pag-spend po ng budget. Tapos na po. Dahil may mga cut to. Araw-araw pa po para as of the moment, ang pagkakaalam ko po ay nagkaroon ng mga review. Tatanungin ko po kung natapos na po ang kanilang pagre-review. Hingi po kami update. Thank you. Opo, salamat po. Crizel Insigne, IBC 13. Yusek, ano po reaction ng pala sa bagong revelation po ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega about sa confidential funds ng OVP? This time po, they dubbed it as Team Grocery because of the names Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patiting, and many more. Hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo nagtataka. Siguro lahat po ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. At ito po mga ebidensya na po yan ay ilalaan na lamang po natin at ipapaubaya natin sa House of Representatives at sa Senado kung ito gagamitin man sa impeachment trial. We're down to our last two questions. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Magpa-follow up lang po ako dun sa report po yung regarding po sa BSP. Nag-issue rin po yung BSP recently ng Financial Stability Report kung saan nag-express sila ng concern dun sa heightened uncertainties due to economic development sa US. Tsaka yung economic instability, geopolitical issues sa Europe and Middle East. Meron na pag-usapan na po kaya sa cabinet yung possible impact ng mga geopolitical developments during po doon sa last NEDA briefing. At saka may binigay po kayang instruction si President Marcos kung paano i-mitigate yung impact ng mga ganong issues. Actually po, nagkaroon po ng meeting with the BSP. Pinag-usapan na rin po yan. At maaari pong maapektuhan ang inflation rate, if ever, patungkol po dyan sa nangyayari po sa US. So, tignan na naman po natin at gagawa naman po ng paraan. At sa pagpupulong na po yun ay dapat ang ating nadinig sa pagpupulong ay dapat maibsan agad. Yun ang po ang nadinig ko na sinabi po ng Pangulo na maibsan po agad kung ano po ang magiging impact nito sa darating na taon. Tapos last question na lang po sa akin. Yung na-mention rin po kanina yung tungkol doon sa issue sa Myanmar na patuloy pa rin yung mga OFW Filipinos na nabibiktima doon sa scam hubs. May plan po kaya yung government to restrict yung deployment ng Filipinos, not necessarily OFWs sa Myanmar and its surrounding countries? Maganda pong suggestion yan at siguro dapat din po natin tignan po yan. Maging stricto sa tamang, reasonabling pag-strict lamang po. Dahil hindi naman po natin pwedeng i-violate yung freedom of movement ng bawat isa. So kapag po natin nakita at napansin na wala naman silang dapat napuntahan sa Myanmar at maaari sila maging biktima, ay mas maganda pong maimbestigahan muna bago sila umalis. Thank you po. Thank you po. Finally, Robert Mano, Teleradio Servicio. Sec, good morning po. On Thursday, the Senate Committee on Foreign Relations decided na magkaroon po ng second hearing regarding sa pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte. On Thursday, are we seeing same set of cabinet officials representing the executive po sa hearing or may special instructions ang Pangulo regarding po dito? Thank you. Wala po. Katulad ng po sinabi natin ng mga nakaraang araw, hindi naman po pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members or secretaries kung sila man po ay papatawag. At dapat nga naman tugunan kung ano mo ang mga katanungan na ibibigay sa kanila, provided po na ito ay hindi naman mag-violate ng executive privilege. Yun naman po. Left Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Dumami daw po ang mga Pilipinong nakaranas ng gutom batay sa SWS survey. Ano po ang masasabi ng Malacanang dito at paano ito planong tugunan ng pamahalaan? Actually, aralin po yan dahil po sa bagong report po ng DSWD, marami na po kasing programa na talaga pong pantawid gutom.
Unahin ko po ang programa ng DSWD na nagsisilbi po sa 300,000 4 food households na may equivalent po na 1.5 million individuals across the country po ito. Sila po ay binibigyan ng 3,000 na pesos na halaga na pera, 3,000 pesos monthly as food aid. Pangalawa po programa ng DSWD ay Walang Gutom Kitchen. Ito po ay located sa Pasay City, kung saan nagsisilbi po ng mga hot free meals sa mga pamilya, sa mga bata, lalo-lalo na yung mga nasa lansangan. Maliban pa po dyan ay meron pa rin po tayong, meron po ang DSWD na programa. Ito po yung Walang Gutom Project Kusinero Cook-Off Challenge para po ma-improve yung public nutrition. At meron din po ang Walang Gutom Project that provides eligible families with electronic benefit transfer po. Ito po 3,000 peso monthly food credits. So, aaralin po natin kung saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para malaman natin kung saan lugar ito at kung meron man pagkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klaseng mga sitwasyon po. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Ito po, itatanong ko lang ulit kung meron na tayong figures, ilan na po yung housing units na na-distribute na ng BBM administration sa ilalim po ng 4PH, ito yung pambansang pabahay para sa Pamilyang Pilipino program ng administrasyon. Nakakuha tayo pero hindi pa po ito kompleto sa ngayon, pero may maibibigay po ako sa inyong datos. As of this time, ayon po sa report ng DSUD, meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po, at ito'y mag-generate ng total of 259,365 housing units. Meron din pong 82 projects currently in pre-production stage at mayroong 436 pending proposals. At least 8,000 housing units for turnover this year. At meron pa po tayong binanggit sa Davao City no nakaraan at saka sa San Juan. At meron din po sa Palayan City, Nueva Ecija, City of San Fernando, Pampanga, at Bacolod City, Tagoloan, Misamis Oriental. At meron pa pong darating sa Apuab, San Mateo Rizal, at Bukawi, Bulacan. So, kung meron po tayong estimate, mga ilang milyon po ito? Wala pa po siyang milyon. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko at hindi pa ito pa po kompleto. Kasi po ang sabi, 1 million per year. So, para mabuo yung backlog na 6.5 million housing units po ng Pilipinas. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes, 1 million low-cost and socialized homes a year. It is an ambitious number, but we will try very, very hard." So, may mga pagkakataon po, gustuhin po natin na matapos ang lahat, pero may mga causes of delays. Katulad po ng processing and release of development loans for private contractors, permitting or due diligence process on site suitability and land ownership. Meron din po, nagkakaroon din po ng problema or issue tungkol sa pagpapatayo because it seems that there is longer construction period for vertical housing, at least 10 months average for walk-up. 4-story buildings pa lang po yun. At yung pong capacity to borrow or avail of the development loan of private contractors. At ito po'y ibibigay na napakamura po sa ating mga kababayan. Kaya po, kokonti lamang po ng mga contractors at developers ang sumasali sa proyektong ito. So ito po ay mga
issues na hindi po ninanais ng administrasyon. But katulad ng sinabi ni PBBM, ng ating Pangulo, we aim 1 million houses a year. And we will try very, very hard. Ano po yung mga reason bakit may mga contractors po na umaatras sa proyekto? Kasasabi ko lamang po, maliit po kasi ang presyo na ibibigay natin sa taong bayan para i-avail ito. Kaya po, yung ibang contractors po ay hindi po sumasang-ayon na makisali or sumama sa ganitong klaseng proyekto. Konti lamang po na developer. Yusek, hindi po ba kasama sa GAA or national budget ng gobyerno po yung sa pagpapatayo po ng mga pabahay project ng administrasyon? Mali po yan. Hindi po kasama sa GAA ang proyektong ito. Ito po ay popondahan po ng Pag-ibig. Thank you po. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Yusek, this morning, yung mga progressive groups daw po will be filing an appeal sa Malacanang para ihinto yung April 2 implementation ng 5 peso fare hikes, LRT, dahil pabigat daw po ito sa mga commuters. Ano po yung stand ng Malacanang on the fare hike? And can we also get an assurance from the President na the President is looking into the concerns of the commuters po? Yes, opo. Gustuin po natin no? Gustuin po ng administrasyon na ito po ay hindi muna maituloy. Pero yan po kasi ang nakasaad sa kontrata. Kundi po ako nagkakamali, nabanggit po ito na matagal na po dapat nagtaas ng presyo pero hino-hold po ito para po sa ating mga commuters. Pero tignan din po natin ang sitwasyon kapag kasama po kasi ito sa kontrata at hindi po itinupad or natupad ng gobyerno, mas magkakaroon po ng malaking problema ang ating mga commuters.